have no weight and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the sky. As morning breaks and earth's faint shadows flee, in a life in death, the Lord abide with me. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito muli tayo sa ating morning devotion ng St. Paul United Methodist Church. Ako po ang inyong buting pastor, Fe Marcos Jacinto. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa sulat ni Pablo sa 1 Thessalonians verse 3, chapter 3, verse 11 to 13, at ganito ang sinasabi. Loobin nawa ng ating Diyos at ang Ama ang ating Panginoong Hesus na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palakasin niya ang inyong loob. Sa gayoy, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Tayo'y manalangin. Panginoon, ihanda mo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong mabuting salita. Sa napakagandang umagang ito, Panginoon, maranasan namin muli ang kagandahan ng pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa aming pakikinig ng debosyon sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, kung titignan natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica ay may kaugnayan sa mga bagay na pag-asa, pagtitiwala at pagmamahal sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng pagsubok at paghihirap, kailangan natin ng pag-asa. Kailangan natin ang pagmamahal, kailangan natin ang pagtitiwala. At ito ang mga salita na tinutukoy ni San Pablo mula sa aking binasa kanina sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 11 to 8. So una sa lahat na tinutukoy niya dito in verse 11 ay ang Diyos ang siyang nagbigay ng pag-asa sa panahon ng paghihirap. Ang pag-asa na siyang nagbigay ng lakas at inspirasyon ng lahat ng taong mananampalataya. Halimbawa ng sinabi ni San Pablo sa verse 11. Tinatawag ni Pablo rito ang Diyos na ating Diyos, na siyang Diyos Ama. Ang mga Kristiyano ay may karapatan na tumawag din sa ating Panginoon bilang Ama, na siyang lumikha sa lahat ng tao. Siya ang Ama ng lahat.
at siya lamang ang tanging makapagbibigay at makapagkakaloob ng pag-asang tataglayin sa pamagitan ng mga mananampalatayang katulad natin. Kaya nga nanalangin si Pablo, ano ang sabi niya sa kanyang panalangin? Buksan nawa ng Diyos ang daan para makapunta siya muli sa Tesalonica. At maglalakbay siya roon, hindi sa sarili niyang mithiing layon, kundi bubuksan ng Diyos ang daan upang humayo at patnubayan siya doon. Bakit ganito na lamang ang panalangin ni Pablo? Sapagkat tanging ang kanyang pag-asa ay ang kasama ng ating Panginoong Diyos. Natataglayin niya man ng kahirapan ng pagbabalik, may pagsubok man na dadaanan niya, meron siyang pagtitiwala o yung meron siyang pag-asa na ibinigay, na siyang naging lakas niya sa kanyang o inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Kung kaya nga mga kapatid, dito sa ating teksto, sa verse 11, ay isang kapahayagan ng panalangin puspos ng pag-asa. Kaya nga nagpatuloy ng ating ni San Pablo mula sa verse 12, kung saan ay ipinahayag din niya dito yung pagtitiwala. Mula sa pag-asa, si Pablo ay nanalangin na malubos siyang magkaroon ng pagtitiwala. Nanalangin na palaguin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga taga-Tesalonica. Tayong mga Kristiyano ay dapat ding laging umunlad sa katangian ng espiritual. Dapat tayong patuloy na lumago at hindi tayo maaaring manatili sa ating kalagayan. Kailangang lumago tayo na punong-puno ng pagtitiwala sa ating Panginoon, ng gaya ng pagtitiwala ni Pablo ng puntahan ang mga taga-Tesalonica. Ang pagtitiwalang yon ni Pablo ang siyang nagbigay ng katahimikan at kasiguraduhan sa kanyang buhay. Kaya nga sabi niya dito, kailangang lumago tayo at sa paglagong ito ng ating pag-ibig na dapat ito'y hindi lamang para sa isa't isa, kundi para rin sa lahat. Di po ba napakaganda ang kanyang tinukoy? Kung kaya't nagpatuloy ni San Pablo dito sa ating teksto na ipiniliwanag sa verse 13, na kung saan binigyan ni San Pablo ng kabuuan ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya nga nang nanalangin siya ay naway palakasin niya, sabi niya, ang inyong loob upang manatili kayong banal at walang kapintasan. Nagpapakita ito ng pagmamahal sa ating Panginoon kapag nakikita ng walang kapintasan ang ating buhay. Ang mapalakas ang loob ng isang tao ay nangangahulugan na napapalakas ang ating pananampalataya. At yan ang nagbibigay ng pagmamahal at pagkakaisa sa pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Ang tatlong salitang ito, mga kapatid, na nakita ko sa mensahe sa umagang ito, mula sa pag-asa, pagtitiwala, at pagmamahal sa kabila ng pagsubok ng buhay, ang siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya, ng gaya ng sabihin at ipanalangin ni Pablo ang mga taga-Tesalonica. Ang ating layunin ay maging banal at walang kapintasan. Hindi masisiyahan ang ating Panginoong Diyos kung ito'y kulang. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit madalas na tinatawag ni Pablo ang ating Panginoon ng kanyang paggabay.
Nabigyan siya ng higit na pagmamahal, ng higit na pag-asa, ng higit na katahimikan at maging seguridad niya ito sa pagharap at pagtuturo niya sa mga taga-Tesalonika upang sa pagdating ng ating Panginoon, babalik man ang ating Panginoon upang hatulan ang lahat ng tao, magpapatuloy na ipagpupunyagi ng tao ang walang hanggang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Lahat sa ating haharapin o kaharap man natin ang pagsubok, kaharap man natin ang kagulimihanan. Isang araw pagdating ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos sa paghuhukom, naranasan natin ng katulad ng ipinaranas ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, ang tatlong klase ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng pagtitiwala ng buhay Kristiyano. Mga kapatid, maliwanag po sa ating teksto sa umagang ito, ang panalangin ni Pablo na siya ring panalangin sa atin, na palakasin niya ang ating loob at manatili tayong banal at walang kapintasan. Kapag meron tayo nitong tatlong bagay na ito na tinutukoy ni San Pablo, ang pag-asa, ang pagtitiwala, at ang pag-ibig, ay napakahalaga kahit sa panahon ng pagsubok. Sila ang nagpapatibay. Sila ang nagpapatibay upang manampalataya at upang magpakita tayo ng patuloy na pagmamahal sa ating Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, mahal na mahal ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika, gaya rin ng pagmamahal niya sa atin, na tayo rin ngayon bilang mananampalataya ang siyang magpapatuloy ng kanyang ginawa at ng ating gagawin sa ating mga kapwa. Pagdating man ang panghukom, ang pagbabalik ng ating Panginoon, nakahanda tayo at malalim ang ating pananampalataya. At pagdating ng Panginoong Hesus, kasama niya ang mga anghel, masaya tayong sasalubong sa Kanya. At pwede nating sabihin, Panginoon, handa kami na sumama, handa kami na lagi ka naming kapiling sa aming mga buhay. Purihin ang Panginoon. Ito ang kanyang mensahe sa umagang ito. Mga kapatid, sa umagang ito, tanggapin ninyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa inyong pagpapatuloy sa buong maghapong gawaing ito. At dahil dyan, ako po'y mananalangin para sa inyo na ang pag-asa, ang pagtitiwala at pagmamahal ng ating Panginoon at gayon din sa bawat isa sa atin ang siyang maranasan ng iyong buhay ngayon at magpakailanman. Panginoon, patnubayan mo po kami, tulungan mo po kami na maisakatuparan ang lahat ng iyong hangad para sa amin. Kami iyong mga tinawag ng iyong lingkod at magpatuloy sa paglilingkod sa iyong ubasan. Magtiwala kami, magkaroon kami ng pag-asa, pagmamahal at pagtutuwid ng bawat gawain sa bawat isa, pagpapaalalahanan upang sa iyong pagdating, Panginoon, kami ay nakahanda, kami ay karapat-dapat na sumalubong sa iyo. Lord, ang lahat ng aming daing na ito ay iyong pakinggan at iyong sagutin ang kariingan at panalangin ng bawat iyong mga anak na narito. Salamat, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Magandang umaga muli, mga kapatid. Purihin ang Panginoon.